Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Bueno po, magandang hapon, bagamat maulan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga Bicolano, maray na hapon sa Indogabos at maayong hapon sa mga taga-Bisaya. Naunsa ka mo, kumusta po kayo? Aba, ay marami pong mga opisina o eskwelahan ang nagkakansela po ng pasok ngayong pong araw dahil po sa pagbuhos ng ulan at pagtaas po ng level ng tubig. Welcome po muli sa ating panghapong edisyon ng programang Sama Ka Na, Kabayan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Nag-iimbita po sa ating kalahating oras na pagtatalakay sa mga importante pong mga impormasyon at mga balita ngayong pong araw na ito. Huwag niyo pong kalilimutan i-like, i-share at i-subscribe po ang ating programa Margo TV Philippines na mapapanood po sa ating Facebook page at YouTube channel. At sana po nasa maganda kayong kalagayan sa mga oras na ito at muli po magkwentuhan po tayo. Papasok lang pong balita, as of 3:45 p.m. ay sinuspindi po ng Malacanang ang pasok po sa lahat ng mga pampublikong opisina at syempre pati po yung klase sa buong Kamanilaan lang po dito sa NCR o National Capital Region. Pagkat marami pong lugar dito sa Maynila, sa Kamaynilaan ang lubog sa baha dahil po dito sa patuloy na pagbuhos po ng ulan. Kaya yung iba po nating mga kasamahan talagang nahihirapan pong lumabas, lalo na dyan sa may bandang Tondo. Ang sabi ni Kasia, inabot daw ng baha ang kanilang bahay dyan sa Tondo. Pero ngayon din pong araw, kanina pa po yan, sinuspindi na rin po ang filing ng candidacy sa mga tatakbo sa halalan sa Oktubre 30. Yung pong barangay at SK election natin. Kaya ibig sabihin, wala po ngayong araw na ito sa Kamaynilaan at hindi lang sa Kamaynilaan, pati sa lugar po ng Abra at Ilocos Norte, nagkaroon din po ng pagkansela ng filing of candidacy para sa barangay election ngayong pong araw na ito. At ito'y nangangahulugan na mag-i-extend po ang COMELEC, ang Commission on Election, ng filing of candidacy sa mga lugar na ito hanggang September 3. Diba? Dapat po hanggang September 2 lamang ang filing. Pero dahil po dito sa baha, dahil po dito sa pagbuhos ng ulan na dire-diretso sa ibang lugar, alam nyo naman tayo, konting ulan lang, baha na. Ayan. Kaya nga nagtatanong po tayo, ano kaya nangyayari doon sa napakalalaking pondo ng ating flood control program na ini-implement po ng gobyerno. So ngayon pong araw ay postpone po yung filing at magpapatuloy po ito bukas, pero i-extend po, don't worry, doon sa mga tatakbo. I-extend po ito hanggang September 3. Dito lamang po yan sa Maynila. Hindi po kasali yung ibang lugar. At kanina pang alas 3 ng hapon, yung mga empleyado natin ng Korte Suprema, nag-uwian na rin, pinauwi na po ni Chief Justice Gismundo pagkat talagang napakarami pong lugar na mataas ang baha dahil po dito sa pag-ulan, dulot po ng hanging habagat. Si Haina, hindi naman po gaano nakaka-apekto po sa atin, pero
baka bukas medyo mataas po ang mataas po ang posisyon ni Haina, ano? Parang posisyon sa Malacanang mataas. Ah. So hindi po masyadong nakakapekto. Pero ito pong habagat, ito po ang nakakaapekto po. Kaya patuloy po ang pag-ulan. Habang pinag-uusapan yung magiging epekto ng El Nino pero maulan, ano? At sige, mag-ingat lang po kayo, yung ating po mga kababayan, lalo na po yung mga nagmumotor. Mag-ingat po kayo. Alam natin na pag kayo ay huminto sa pagmumotor, talagang pinipilit ninyo na mag-motorsiklo, kahit umuulan, mag-ingat lamang po tayo pagkat may mga insidente po tayo sa bihikulo sa iba't ibang lugar dahil po madulas po ang kalsada. Bueno, sa iba po nating mga impormasyon, ano, pinag-usapan natin yung suspension ng mga klase, opisina at maging ito pong sa COMELEC. Sinuspindi na rin po ng Department of Justice o kaya DOJ yung pong kanilang ipapatupad na mahigpit na travel rules, ano, na sana ipapasunod po nila mula sa Setyembre 4 sa pamagitan po ng guidelines na inilabas ng Interagency Council Against Trafficking. Pagkat ang gobyerno po, ang DOJ, ay nag-iisip ng mga paraan para po malabanan itong human trafficking. Kaya nais nilang higpitan po yung pagbibiyahe ng ating mga kababayan. Pero ito po ay nagkaroon ng samot-saring mga reaksyon pagkat hahaba nga naman ang pila. Pinag-usapan natin ito nung isang araw, hahaba po ang pila at mas maabala po ang ating mga travelers, yung mga Filipino travelers na gusto pong pumunta ng abroad, maging yung mga turista. Sa dami ng hihingi nilang papel, pagkatapos i-interviewin ko pa ng napakahaba na kung ano-ano mga itinatanong, ay talagang maabala po. At ano mangyayari? Ang karamihan dyan, maagang pupunta sa mga paliparan natin para maaga rin silang matapos at makabiyahe na. Ang iba magho-hotel na lang sa malapit po sa mga paliparan natin. Yun po magiging problema. Kaya nga sinabi po natin na do not burn the entire house down to catch a rat, ano? Pagkat kung gusto mong mahuli yung daga, sunugin mo yung buong bahay. Sigurado huli mo yung daga. Hindi po ganun dapat Hindi po ganun ang dapat na maisip po ng ating gobyerno na remedyo po sa ating pong problema sa human trafficking, ano? At although alam po natin na talagang kinakailangan resolbahan po ng ating pamahalaan ang problema po sa human trafficking, pero wag naman pong pahihirapan natin. Katatapos lang ng National Heroes Day, sinasabi natin na yung ating mga OFW ay mga buhay na bayani, modern day hero. Pagkatapos babalik sila sa abroad para magtrabahong muli, papahirapan pa natin sa airport. Wag naman pong ganoon, ano. So marami pong yung ating mga mambabatas, sabi ko nga, edi magpasa kayo ng mas mabigat na penalidad doon sa mga taong nagiging imbuelto po o nagiging sangkot po dito sa mga nangyayaring human trafficking sa ating pong bansa. Dahil kawawa po yung mga nabibiktima na dapat naman itulungan din ng ating gobyerno na pag-abot po nila sa ibang bansa, iba po ang sistema o sitwasyon. Nag-apply sila. Pagdating doon, ang in-applyan nila maid o kaya domestic helper. Pagdating doon, yung pala ang kanilang mapupuntahan ay hindi naman domestic helper, kundi masasadlak na po sila sa hindi po tama, sa prostitusyon ang iba. At pagdating doon, bahala ka na sa buhay mo. Pagdating sa airport, naku, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So tayo naman po na mga kababayan natin ay mag-iingat po tayo sa pag-a-apply. Kinakailangan
gawin po natin, laging dadaan po sa ating ahensya ng gobyerno na nagbabantay po sa mga ganito. Dadaan po tayo sa Department of Migrant Workers, dadaan po tayo sa DFA, dadaan po tayo sa DOLE, sa OWA, o sa man pong ahensya na kinakailangan tayo po ay nakikipag-coordinate o nag-verify kung ito bang ating in-apply na ito tama, hindi po tayo malalagay sa alanganin. So itong i-implement nilang ganito na paghihigpit po sa mga requirements sa pagbibiyahe, maaari din po itong maging sanhi ng harassment o kaya maging pangungutong po sa mga magbibiyahe ng ilang mga tiwaling immigration officers at official po ng paliparan. So wala na po tayo ngayong iniisip, wala na tayong magiging problema at yung pong i-implement na stricter rules ay hindi na po ipapatupad at yan po bakit hindi na po itutuloy ng DOJ pagkat sa Senado po lahat yata ng senador hindi po sang-ayon dito. Kaya nung pinag-usapan po, nung tinalakay po sa Senado, lahat sumang-ayon na hindi po dapat. Kaya anong gagawin ng DOJ? Hindi naman nila pwedeng ipagpatuloy yan. So finally, sinuspindi na po dahil walang nakuhang alyado o kaya kakampi sa ating pong mga senador. Okay? So no more problem. Pwede ka na DJ pumunta ng saan ka ba pupunta? Saan ka ba naka-schedule na pumunta? Sa San Jose del Monte. Okay, at patuloy po tayo sa ating pong mga balita, mga impormasyon. At ang sabi po ay bagamat hindi po gumagana itong BRP Sierra Madre. Ano ba itong BRP Sierra Madre? Ito po ay yung grounded na barko ng Pilipinas na naka-station po diyan sa Ayungin Shoal. Ito po ay nagsisilbing tirahan po ng ating mga kasundaluhan, mga sundalo na nagbabantay po sa ating pong teritoryo, Pero nakalimutan yata nilang ayusin, So ipi-payslip po daw, sabi ni General Browner, yung ating EAP Chief of Staff. Ipi-payslip daw po yung BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, siguro, titiktikin yung mga kalawang at pipintahan ng bago para maghitsurang Kung hindi man tumatakbo, hindi man gumagana po yung makina at naka-station lang naman, naka-standby lang naman diyan sa may Ayungin Shoal, at least maganda namang tingnan, At yung mga, kasi tirahan na po ito Parang ito hotel na ng ating pong mga sundalo na nagbabantay. So, okay naman po itong gagawin na ito at para maging maging kaiga-igaya sa ating pong mga sundalo na tumira diyan po sa BRP Sierra Madre. At kung titingnan po natin ang hitsura ng BRP Sierra Madre, yung kinakalawang na hindi natin maintindihan. So tama naman na habang walang ginagawa yung ating mga sundalo diyan, dahil nakabantay lang naman sila diyan, ay di ayusin nila yung kanilang pamamahay, Ayusin nila yung kanilang tirahan na BRP Sierra Madre, yung pong barko. Okay? So sa iba pang balita, 12.92 bilyong piso po. Medyo malaki-laking halaga ito 12.92 bilyong piso ang hinahasi naman ng ating administrasyon bilang alokasyon po sa implementasyon ng TUPAD. Yung mga nakikinabang sa ating TUPAD program. Pakinggan nyo ito Nasa 12.92 bilyong piso ang hinahasi po para sa alokasyon. Ito sa isinasagawang budget hearing po sa Kongreso at ang Department of Labor and Employment ay humihingi po ng 12.92 bilyong peso para sa implementasyon po nitong TUPAD program. Ano ba itong TUPAD program? Natupad na pangarap.
ito pong tupad program o kaya tulong panghanap buhay sa ating disadvantage, yung mga disadvantage, mga displaced workers. Sa ilalim po ito ng programa ng DOLE o Department of Labor and Employment. Ito actually ay nagsimula noong pang 2014. At 2014 pa po ito simula at nasa 1.36 milyong Pilipino daw po ang nakikinabang o natutulungan ng programang ito. Yung mga walang trabaho, yung mga kulang sa oportunidad ng mga kababayan natin, walang hanap buhay, natutulungan po yung mga nawalan ng trabaho. Halimbawa, yung mga kababayan natin po sa mga barangay na nawalan po ng trabaho at siyempre kung walang trabaho, wala silang hanap buhay, wala silang makakain. So ito pong programang ito ng gobyerno ang tutulong po sa kanila na habang wala pa silang trabaho, meron na muna silang nakukuhang pinagkukunang kahit maliit na sweldo. Hiwalay po ito doon sa pondo ng ng for peace. Napakarami tayong mga pondong inilalaan sa mga ganito pong mga bagay-bagay. At kaya ang iba naman tinatamad magtrabaho pagkat kung may trabaho niya, kain. Kung wala rin trabaho, kain din naman ika eh. O nga naman, magtrabaho at hindi, meron silang makakain. Kaya lang, anong klaseng pagkain ang nasa hapagkainan? Hindi makakain ng gusto mong kainin pagkat kulang po kayo sa budget. Ito pong 12.92 bilyong pisong ito ay hiningi po ng DOLE sa ating pong mga mambabatas na ito'y nakapasok po doon sa tinatawag na NEP o kaya National Expenditure Program. At malaki po ang tulong din ito sa ating mga kababayan pagkat sila ay mabibigyan ng okupasyon o kaya trabaho sa loob po ng 10 araw hanggang yung minimum nila ay 90 days. Depende po sa nature ng trabahong kanilang gagawin o kaya ginagawa. So, yung po mga ganito napakaraming mga bagay na iniisip po ng ating gobyerno at talaga namang pinopondohan po ng malaki para matulungan po yung ating mga kababayan. Parte po ito nung sinasabi nating poverty alleviation. Tinutulungan po yung ating mga kababayan. Pero kayo naman mga kababayan natin, huwag kayong tatamad-tamad. Ang sabi po ng isang grupo, yung housing program daw ng ating gobyerno hindi abot kaya ng ating mga kababayan. Ang sabi naman po ni Secretary Acosar ng DSOD, ang hindi lang makakaabil niyan yung mga tamad. Yung tatamad-tamad. Yung mga walang trabaho. At ayaw magtrabaho. Hindi nga naman talaga magkakaroon ng oportunidad na mabigyan sila ng kanilang sariling tahanan pagkat kung hindi sila minimum wage earner. So, ang ating pong gobyerno may mga ganito pong kaya lang kung minsan itong tupad na ito kung minsan nadidinig natin na kung sino-sino na lang at may nabubulsa pa siguro. Ikaw ba, Papa Nonoy, nakatikim na nitong tupad na ito? Alam ko noong panahon ng kampanya naglutangan po itong itong pondo sa tupad na ito, tupad program. Ginagamit po kung minsan ng ating mga politiko, yung mga nakaupo sa local government unit, ginagamit nila sa pamumulitika nila. Ang binibigyan lamang yung mga ayudante nila, yung kanilang mga suportador. At pag ikaw ay kalaban sa politika, hindi ka malalagay sa lista. Mabuti kung laging eleksyon sa barangay, malilista ka. Pero once in a blue moon lang naman yung eleksyon kada 3 taon. Tingnan niyo 2020 pa dapat nagkaroon ng eleksyon na postpone. At inabot pa tayo ng 2023 bago nagkaroon uli ng eleksyon sa barangay. So ito pong tupad na ito, kahit alin pa pong mga proyekto o programa ng ating gobyerno, napakagaganda po. Napakaganda. Kung inyong matatandaan, yung mga nakaabot po sa panahon ni Apo Perdi,
ni dating Pangulong Ferdinand Sr. Yung kanilang mga programa halimbawa para sa ating mga mangingisda, yung kanilang programa sa mga mangingisda, napakaganda. Yung programa sa mga magsasaka, sa mga walang negosyo, yung KKK na naging kanya-kanyang kurakot. Napakaganda po ng mga programa. Yung sa mga mangingisda, yung biyayang dagat, naging buayang dagat. So yung mga ganun po. Pero ang problema po pagdating sa implementasyon, diyan po nagkakaroon ng problema. Pagdating po sa implementasyon, pagkat ang nasa isip ng iba ay yung makalamang sa kapwa. Halimbawa, diyan sa Victoria, sa lalawigan po ng Laguna, namigay yung mayor ng yung mga food cart, 15 food cart. Baka overpriced pa ang pagkakagawa. May nabigyan na 15, pero nung may bigay, picture taking lang pala. Binawi din at ngayon naka-imbak diyan sa munisipyo. Pero ang report nila, nagbigay sila ng livelihood project sa mga kababayan natin. Yung mga ganun po na nakakabisit, nakakainis, imbes na para sa tao na, kinakanapan nila. So, napakaganda po. Alam nyo, sa ilalim po ng NEP, National Expenditure Program sa taon 2024, mayroon ding hinahasing nasa 7.72 milyong peso para naman ito sa ating mga kabataan. Sa ating po mga kabataan na nais pumasok po sa gobyerno, yung kanilang tinatawag na GIP o Government Internship Program, meron din palang pondo para sa mga kabataan natin. Ang problema lang, pagdating sa implementasyon, diyan nagkakaroon ng problema Napakaganda po ng mga programa, pero pagdating sa implementasyon, meron lang kumakapal ang bulsa. Yun ang hindi maganda. Kaya tayo po mga kababayan, tayo maging participant po tayo. Maging kumbaga sa makialam po tayo sa mga ganito mga nakikita natin sa ating gobyerno. Pagkat tayo ay nagsusulong ng good governance, transparency in government, pero yung ating mga kunyari lang sila So sana naman, sa laki po ng mga pondo na inilalaan po, ina-allocate ng ating pong gobyerno sa mga programang ito, iipatupad po natin ng tama. Tayo naman mga mamamayan, bantayan po natin. Pag may nalaman kayo, isumbong ninyo kay Jigs Magpantay. Isumbong ninyo kay Papa Nonoy. At si Papa Nonoy na ang bahala dyan. Pag may nakita kayo mga programa ng gobyerno na implement na palpak, isumbong po ninyo dito sa Margo TV at tatalakayin po natin. Pag-uusapan po natin yan. So, marami po mga programa. Sabi ko nga, sa mga programa pong ito, yung pabahay, yung ating mga 4Ps, pangtawid program para sa mga pamilyang Pilipino, napakararami po mga programa At napakalalaki din po naman ng ina-allocate na pondo para po sa implementasyon po ng mga programang ito. Pero kung titingnan natin sa laki po ng pondo, kukunti na lang ang naghihirap. Kukunti na lang po ang namumroblema kung ano ang kanilang ilalagay sa hapagkainan. So, meron din silang yung pabahay na lang iniisip po ng ating gobyerno paano tayo magkaroon ng disenteng pamumuhay. Meron tayong disenteng tahanan. Hindi na yung sa kariton nakatira. Kayo ba may nakikita pa mga nakatira sa kariton sa inyo pong paligid? Meron pa rin tayong pangilan-ngilan na nakikita. Pagkat yun namang ating gobyerno, meron din mga programa para sa kanila. Yung mga batang paslit na makikita natin dyan, kunyari, meron pa rin ito, napakarami pa rin. Pag traffic, lalapit sa iyo yung mga kabataan, may dalang panlinis ng sasakyan, bubugahan bigla ng hawak nilang pambuga ng sasakyan at kunyari lilinisin yung sasakyan mo tapos hihingi ka ng pera. Delikado po sa kanilang buhay ang ginagawa nila pero meron pa rin tayong nakikitang kanyan. So, kung nais natin
Yan indikasyon din na masasabi natin na tayo maayos na ang buhay. Kung wala na po tayong nakikitang ganyan sa ating pong kapalibutan. Pero hangga't meron pa rin ganyan, talagang marami pa rin ang talagang naghihirap. Ano? Yung iba naman nasa squatter area, i-relocate, may magandang pagdadalhan, sumama, lumipat. Pagdating ng araw, wala na uli doon sa pinagdalahan sa kanilang relocation site. Nasaan? Balik na naman Maynila pagkat yung binigay sa kanilang unit na bahay, ibinenta na sa iba. Yung mga ganun po, pagkat hindi mo rin masisisi pagkat wala naman silang nakikitang pangkabuhayan nila. Kaya nga ang naisip po ng DSUD, maglagay ng housing project yung malapit sa sentro, malapit po sa kabayanan para hindi naman sila mahirapan. So ganyan po mga ginagawa, iniisip po ng ating pamahalaan. Pero tayo po mga kababayan, tayo pong mga mamamayan, kailangan gawin din po natin yung ating pong parte. Yung bahagi po ng ating papel bilang isang mamamayan, gawin po natin, gampanan natin. Hindi po yung puro tayo sisi sa gobyerno. Wala nang ginawa kundi mag-rally, magprotesta. Wala namang ginagawa sa buhay nila para maging maayos po ang kanilang buhay. Hindi po dapat ganun Yung mga rally demonstrasyon na yan, hindi na po masyadong uso yan pagkat kapag nagrarally, inaagyat natin yung mga empleyado, yung mga trabahador na mag-rally, ano nangyayari? Lalong babagsak po ang negosyo. Pag bumagsak ang negosyo na pinagtatrabahuhan mo, pagkat wala kayong ginawa kundi mag-rally at magdemonstrasyon, babagsak, magsasara po ang negosyong yan. Mawawalan ka ng trabaho. At pag nawalan ka ng trabaho, problema na naman ng gobyerno natin. So, yung po mga ganong mga bagay ang dapat po nating isipin. At sabi ko nga, dito sa implementasyon po ng mga programang ito ng ating pamahalaan, magaganda po ang programa. Titingnan natin, napakaganda at pinupunduhan din naman ng ating gobyerno. Pero pagdating sa implementasyon, doon po nagkakaroon ng malaking problema. Bueno, patuloy po tayo sa ating mga ibang impormasyon. Congratulations po kay Ginang Miriam Coronel Ferrer. Isa po itong Pilipinang peace negotiator at professor po ng University of the Philippines. Siya po ay nginalanan bilang isa sa mga recipient ng 2023 Ramon Magsaysay Awards ngayon pong hapon na ito, Agosto 31. So, congratulations po kay Professor Miriam Coronel Ferrer. Sino po ito si Professor Ferrer? Ito po ay dating Senior Mediation Advisor ng United Nations at Professor po ng UP sa Political Science. At siya rin po ang founding member ng Southeast Asian Women Peace Mediators. Noong pong administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino, siya ang namuno sa Government Peace Panel sa pakikipagnegosasyon po sa Moro Islamic Liberation Front o kaya MILF na naging daan sa pagkakaroon naman po ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro noong pong 2014. So si Professor Ferrer po ay binigyan ng award sa pagpapahalaga nito sa papel ng kababaihan sa inclusive peace building. So malaki po yung role o papel na ginampanan po ni Professor Ferrer dito po sa bagay na ito at siya nga po ay pinarangalan ngayong araw bilang awardee po ng Ramon Magsaysay Award. Ito pong Ramon Magsaysay Award, ito'y dati nating Pangulo, Ramon Magsaysay, ay kinukonsidera pong Asia's Premier Prize. Mga nagbibigay po ng premyo at mataas na pagkilala nakatumbas po ng Nobel Prize. Ang iba pang mga awardee ngayon pong taon na ito, yung mga tumanggap din ng award, hindi lamang po mga Pilipino kasi, pati sa ibang bansa, galing sa ibang bansa. Si Corby Rakshan ng Bangladesh sa larangan po ng edukasyon. Si Eugenio Lemos ng Timor-Leste on Food Sovereignty Visionary. At si Ravi Khanna ng India
Hero po for Holistic Healthcare. So yan po ang iba pa mga award. Noong 2022, noong nakaraang pong taon, ang mangingisdang si Robert Balyon, kung inyo pong matatandaan, ay tumanggap po o nasungkit niya ang kaparehong award sa kanyang ginawang pagkonserba ng environment at pagpapahusay ng livelihood program para po sa kanyang komunidad. Noong 2021 po yan, yung si Robert Balyon. Noong 2022, si Bernadette Madrid, isa pong Pilipina na ang kanyang advokasya naman ay karapatan po ng mga bata. So nakatanggap po siya ng award na yan noong 2022. So yan po, taon-taon po ang ginagawang pagpili ng Ramon Magsaysay Award para po sa mga natatanging mamamayan, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi dito po sa Asia. Bueno, wala na po tayong oras at muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito po sa ating programa. Sama ka na kabayan, ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay sa ating po panghapong edisyon ng programa. Bukas po uli, magsama-sama tayo dito po sa Margo TV. Magandang hapon po. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.